pero hindi rin maitatawa na mahal nyo pa rin yung isa't isa. Actually guys, yung iba sa inyo parang you may be suffering in silence, no? Ibig sabihin parang sinasarili mo lang, yung sama ng loob mo, o kaya yung person mo, parang ganun din. Pero yung pagpaparamdam ng pagmamahal, parang ganun din, no? Silence lang din, mga kapiksi. Okay? Naiintindihan nyo ba? Parang mahal ka ng person mo pero hindi niya sinasabi sa'yo na mahal ka, hindi niya rin pinaparamdam sa'yo na mahal ka, and likewise ganun ka rin sa kanya. Ang nangigibabaw kasi sa inyo guys is yung ego, no? Ayan nga yung sinasabi natin. Hello guys, hello Aquarius. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Love Life Kapalaran guys, para ngayong February, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, pwedeng yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi, and baka nandun yung energy nyo guys. Okay? So, ito yung mga love messages guys para sa inyo, or mga maaari yung ma-experience sa love life nyo. Ito yung both negative and positive. Yung negative guys, no, may mga addiction, may mga bisyo, no, na maaaring nakaka-apekto sa relasyon nyo guys. So, pwedeng addict sa sugal, addict sa laro, addict sa pinagbabawal ng gamot, sa barkada, addict sa kahit ano guys, no? Anything na bisyo na kinaa-addikan, it's either ikaw yung addict or yung person mo yung addict mga kapiksi, but it's really affecting yung relasyon nyo. So maaring sa ano to guys, no, sa mga matatagal na sa relasyon mga kapiksi. So if in case na nakaka-resonate kayo dito, pwede nyo guys pakinggan yung ating pampawala ng balakid, subliminal. Nandun kasi yung mga affirmations para mawala yung mga masasamang bisyo guys. So pwede nyo pakinggan yun para makatulong sa relasyon nyo mga kapiksi. And ito naman guys, no, ito ay magkasama, we have wedding and honeymoon. So yung iba sa inyo maaari magpakasal ngayong buwan ng pag-ibig, no, kasi Feb-ibig, no, Valentine's season. Ito yung buwan ng pag-ibig na tinatawag. So maaring may mga magpakasal sa inyo, di ba? Pagkatapos ng magpakasal, honeymoon guys. So ibig sabihin nito, sweet na sweet, malambing na malambing, punong-puno ng pag-ibig kayo sa isa't isa ng iyong person. So sa mga nakaka-resonate guys, comment down below, no, kung saan kayo naka-resonate. Take that message. Yung iba pwedeng dito naka-resonate, yung iba pwedeng dito mga kapiksi. So kung ano yung message na naka-resonate kayo guys, take that message. And sa mga kapiksi natin na ikakasal ngayong February, congratulations sa inyo in advance, best wishes. Yung iba naman guys, kahit hindi kayo bagong kasal, para nasa honeymoon stage pa rin kayo, ibig sabihin ng honeymoon stage guys, talagang sweet na sweet pa rin, mahal na mahal pa rin yung isa't isa, pinapakilig pa rin yung isa't isa mga kapiksi. So may mga ganong relasyon guys, no, na kahit na matatagal na sa relasyon or matagal na yung relasyon nila, napapanatili nila yung tamis ng kanilang pagmamahalan. Okay? So, congrats sa inyo mga kapiksi. Ito naman, tingnan naman natin yung mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Bunot lang tayo ng isa guys, no? So, eto guys, my hurt, my pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted to hurt you too. I wanted you to hurt too. So, hindi naman to lahat magre-resonate sa lahat mga kapiksi, pero if in case na nararamdaman nyo na parang galit sa'yo yung person mo, nag-aaway kayo, no, that means na gustong gumanti ng person mo mga kapiksi. So, nasaktan siya. Kung meron kayong mga pinag-awayan mga kapiksi, it may have parang nagkaroon ng emotional toll, no, sa kanyang sa kanya. So kaya parang gusto niyang gumante, or gusto niya na maramdaman mo rin yung sakit na
naramdaman niya, kapiksi. Okay? So, again, hindi yan magre-resonate sa lahat. Pero if in case na naka-resonate kayo, feel nyo yung message is para sa'yo, then para sa'yo yan. Okay? Alright, so tingnan natin. Aquarius, yung ganap sa love life nyo, sa shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, kaya mag-avail na kayo. And yung another course natin, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo, 10% discount din yan. And yung upcoming course natin, guys, paano pabalikin si ex, revised breakup, mga kapiksi. So available yan sa February, abangan nyo na lang yung announcement, guys. So, Aquarius, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating love energy. Ito parehas both negative and positive, mga kapiksi, no? So, pwedeng makaresonate kayo sa negative, pwedeng makaresonate kayo sa positive, guys. Yung nakikita natin sa negative, meron din ditong another presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, pwedeng air sign din yung person yung mga kapiksi. So, eto, guys, nakikita natin yung mga problema, no, sa relasyon nyo, which is hindi naman, normal naman na nagkakaroon talaga ng problema sa relasyon, guys. Nakikita natin na mahal nyo pa rin yung isa't isa ng person nyo, pero nangingibabaw yung panlalamig, mga kapiksi. Nakikita natin dito na nangingibabaw yung mga problema, guys, no, kaysa dun sa pag-ibig, parang nasasapawan, no. Kumbaga magkasama nga kayo ng person mo, hindi nga kayo naghihiwalay, pero mas lamang na medyo may imbalance na, mga kapiksi, kasi sa relasyon palagi merong negative and positive. So parang nagkakaroon na ng imbalance dun sa relasyon nyo, mga kapiksi, and mas nagiging matimbang ng konti yung mga negative na nangyayari sa relasyon nyo, and yung iba sa inyo parang nagpapatong-patong yung mga problema nyo sa relasyon. Pwedeng problema din sa pera, sa buhay, no? Kagaya nga nung sabi natin, yung iba sa inyo may codependency issues, yung may mga bisyo, ganyan. And kumbaga parang nagpapatong-patong pa yun sa mga problema nyo, mga kapiksi. And yung iba sa inyo parang feeling nyo natatrap kayo dyan sa sitwasyon na yan, na kahit anong gawin nyo na itry nyong i-resolve, parang never ending, hindi siya natatapos, mga kapiksi, o kaya parang hindi siya nare-resolve, parang nakahang lang, ganyan, hindi na talaga na pag-uusapan, pero hindi na rin, parang hindi na maibalik, no, yung dating sweetness, yung kumbaga yung dati na okay kayo, pero okay pa rin naman kayo ngayon, pero parang hindi na masyadong ganong nag-uusap, hindi na masyadong sweet, mga kapiksi, yun yung napapansin natin. So parang nagkakaroon ng physical and emotional detachment, guys, pero hindi rin maitatawa na mahal nyo pa rin yung isa't isa. Actually, guys, yung iba sa inyo parang you may be suffering in silence, no? Ibig sabihin parang sinasarili mo lang yung sama ng loob mo, o kaya yung person mo parang ganun din, pero yung pagpaparamdam ng pagmamahal parang ganun din, no? Silence lang din, mga kapiksi. Okay, naiintindihan nyo ba? Parang mahal ka ng person mo, pero hindi niya sinasabi sa'yo na mahal ka. Hindi niya rin pinaparamdam sa'yo na mahal ka. And likewise, ganun ka rin sa kanya. Ang nangigibabaw kasi sa inyo, guys, is yung ego, no? Ayan nga yung sinasabi natin. My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. So, parang ganun yung nangyayari, no? Nagkakaroon ng gantihan, lalo na pag nag-aaway. So, mas nangingibabaw yung ganong klase ng energy. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, mahal kayo ng person nyo, pero hindi niya sinasabi. And likewise, parang ganun din kayo. Mahal nyo pa sila, pero parang hindi nyo sinasabi sa kanila. Kasi masyado kayong ma-pride. Pero kapag natatahimik kayo, let's say for example, mag-isa ka, mag-isa siya,
parang palagi ka niya pa rin iniisip. Pag palagi mo siyang iniisip, guys, ibig sabihin iniisip ka ng person mo, okay? That's because merong thought transmission na tinatawag, mga kapiksi. So, kapag iniisip mo yung person mo, ibig sabihin iniisip ka ng person mo, okay? So, lalo na guys, kapag nakikinig kayo ng pampabalisa subliminal natin, guys, wag na kayong magulat kung kayo pati ay nabalisa, no? Kasi pag nababalisa sila, yan talaga mapipick up yung energy nila, kaya mababalisa din kayo, mga kapiksi, okay? So, you know it works kapag kayo mismo nabalisa. Okay, so yeah. What else, mga kapiksi? Pwede magkaiba din kayo ng lahi ng person mo, magkaiba ng kultura, pwede magkaiba din ng religion, kaya tawag dito, na naapektuhan din yung relationship nyo, medyo nagkakaroon kayo ng disconnect sa mga paniniwala nyo, sa mga kultura nyo, sa mga kinalakihan nyo, mga kapiksi. Pero, parang yung iba naman sa inyo, isa pa sa mga nakaka-apekto is yung trabaho, no? Maaring busy sa trabaho, it's either ikaw or yung person mo busy sa mga personal na financial goals, mga kapiksi. And sometimes kapag gano'n, talagang naapektuhan yung relasyon kasi nawawala ng time, no? Nakakalimutan na may mga emotional obligations. So, isa yun sa mga common na problema sa relasyon, napapansin ko, guys, sa comment section. Marami yan nagko-comment dyan sa inyo na palaging busy yung person nyo, hindi kayo napapriority, puro na lang trabaho o kaya negosyo. So, maaaring ganun yung na-experience nyo, guys. So, sa mga naka-resonate, guys, again, no, pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin, especially yung pampawala ng balakid, no, para maging priority kayo ng person nyo, pampabalisa, pampamiss, pampabaliw, guys, para kahit na hindi kayo nag-uusap, hindi kayo masyadong connected ng person mo, physically, emotionally, and mentally, palagi pa rin kayong connected. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag pinakinggan nyo yung mga subliminals na yun, guys, palagi kayong hahanap-hanapin, palagi kayo nasa isip ng person nyo, kasi yun talaga yung literal na nilagay natin doon sa, nilagay kong affirmations doon sa mga subliminal na yun. Kaya super effective, and sabi ko nga sa inyo, kapag pinakinggan nyo yun at nabalisa kayo, ibig sabihin nababalisa na yung person nyo. Okay? Alright, so magandang yun, senyales. Okay, so comment down below, guys. Ito, guys, i-mind nyo to kasi nakikita natin na mahal kayo ng person nyo. Nandun pa rin yung pagmamahal. Kailangan lang ng konting kilig siguro, konting lambing, konting himas, konting haplos, no, para mag-spark yung ulit yung relationship nyo, Aquarius. Okay? Alright, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan for more tarot readings para sa Aquarius, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.